Praise God, marami po tayo ngayon. God is good. And all the time. Amen. So, alam na po natin yung sequence na to. Ay yun ng God is good. Ngayon naman, sa sarili nyo, God is my? God is my? Salvation. God is my? Savior. Ayan. So, ang ating Panginoon, ang ating salvation, siya ang ating Savior. Ayan. So, September, August, sa month of August po natin, ano po yung mga naging topic po natin? Okay. So mga ate, dito po sa bahay ni Emmanuel, ang naging topic po namin or pag-aaral po namin for the month of August is attributes of God. Ayan. So, yun po yung kung mas kikilalanin natin ng Panginoon, siya ay pag-ibig, siya ay mapagmahal. Naniniwala po ba kayo na nagagalit din ng Diyos? Amen. Nagagalit din ng Lord. Diba? Maalala niyo po sa mga kwento nung pumasok siya sa kanyang templo, na nakita niya yung mga nagbebenta doon ng mga kalapate, pagkatapos money changer nung kapanahunan, nagalit siya. Kasi yung templo niya, sabi niya, hindi yon bahay ng negosyo, kundi bahay panambahan. Amen po ba doon? Amen. So, sa buwan ng September naman, wala po tayong naging tema ng atin pong mga pag-aaral. So, nung nakaraan, ang naging topic po ni Kuya Glenford ay Tame Your Tongue. O, the Basque Christian. Kung paano po natin tame. Ano nga ba yung tame? Kung paano natin i-control, mabago yung way ng pananalita po natin. Na dapat bilang mga Kristiyano at hindi Kristiyano, bago po tayo magbitiw ng salita, kailangan po nating pag-isipan munang mabuti. Sabi nga, kung anong bukang bibig, siya ang laman ng dibdib or puso. Akala ko noon, nasa ano lang yan, saying lang yan. Pero yun po ay katotohanan na nasa Biblia din po iyon. So bago po tayo magbitaw ng salita, kailangan po natin munang pag-isipan. Kasi sabi nga, pag nabitawan mo na, hindi mo na siya kayang ibalik pa. Andoon na, lalo na pag nakakapagbitaw tayo ng masakit na salita, wala na. Na-release na po natin or nasabi na po natin. So yun po yung atin pong topic, the last Friday. So ngayon naman, ang pinili ko pong topic is very essential po sa atin bilang buhay Kristiyano. At ito rin, dapat ang maging foundation natin as a Christian. So sa tingin po kaya natin, ano ang foundation ng isang Kristiyano? Faith. Ano pa po? At sino dapat ang ating foundation? Sino po dapat ang ating foundation? Malakas po nating dapat sabihin. Jesus Christ. So yan po ang dapat po nating malaman, na ang dapat foundation po natin ay ang atin pong Panginoon. May awitin nga po eh. Jesus is my firm foundation. So dapat ang Panginoon po ang ating pong foundation sa buhay po nating lahat. Lagi nating narinig, in order for us to serve, mas lalong maging masigasig sa ating paglilingkod, lagi po nating sinasabi, we must know who we are serving. Tama po ba o mali? Tama po ba mali? And do we know who is Christ is sa buhay natin? Amen. Kilala na po ba natin si Jesucristo? Yung iba nag-i-amen, yung iba hindi nag-i-amen. So sa umagang ito, hayaan niyo po na akin pong i-discuss
kung sino ang Diyos sa buhay po natin. But before that, ano ang tawag sa pag-aaral ng dugo? Mga nurses, sino yung sumagot? Si Kuya Lester. Pag-aaral ng dugo. Ano po? Ayan, blood chem, yung kumukuha ng dugo or ini-examine yung dugo. Kuya, yung akin pong timer, pwedeng pag nag-start na lang po ako. Ayan. Hematology. Ayan, sa dugo po yan hematology. Pagdating naman po sa pag-aaral sa tao, study of men. Taology daw. Taology. Or, amen, anthropology. Next. Ayan, pag may exam, yung iba tama, yung iba nag-iisip pa. Hindi nag-review, pasensya na po kung hindi ko kayo pinag-review. Mas maganda nga yung sabi ni, on the spot. Ayan, para makita talaga natin kung sino talaga yung nag-aaral o hindi. Pag sinabi naman po natin, study of the Bible. Ayan, theology. Ayan, yung mga nakasagot, may toothpaste kayo mamaya. May toothpaste kayo mamaya, courtesy by Nova Dental Clinic. Ayan. Ayan, theology. Pag sinabi naman po natin, study or doctrine of salvation. Kuya Jess. Amen. Soteriology. Ayan. Logi-logi tayo ngayon, Pero walang logi-logi dito, Logi tayo. Amen. Ayan. At sa araw na po ito, ang pag-aaralan po natin, which is the foundation and essential of a Christian, is Christ. Sige nga po, basahin po natin ng malakas. Ayan, study of Christ. Ngayon, kung dati naririnig lang natin si Kristo, na napako sa krus, namatay, at sa ikatlong araw siya ay nabuhay. Wala na po siya sa simbahan nakapako sa krus na hinahalikan, pinupunasan po natin, kundi nandoon na siya sa kanan ng Ama na nasa langit. Amen po ba? Amen. Mag-amen kayo para mabilis tayong matapos. Ayan, Christology, study of Christ, or tinatawag po nating doctrine of Christ. Ayan. Ayan. Pakibasa nga po. Ano nga po ba ang meaning ng Jesus sa buhay po natin? Sino pong may idea? Messiah, sabi ni ate. Ano pa po? Yahweh. Parang si Ate May lang ang kasama ko ngayong araw. Si Ate May lang yata ang nag-review. Ayan, praise God. Paano pang basa niyan? Jesus. Jesus sa Greek. Pag sinabi po natin Greek, Pastor Julius, New Testament or Old Testament? Ayan. Siya po ang aking ex-boyfriend. Jesus, yan po, in Greek yan po ay sa New Testament. May dalawang books po tayo sa Bible, New Testament at saka Old Testament. Ito po ay nasa New Testament. Jesus. Next. Ano po ang basa dyan? Yeshua. Yeshua. Ayan. Sinasabi ni Kuya Francis, ano naman daw ang Hebrew? Or siya ay Hebrew. So, Yeshua, which is an abbreviation that people use his name naman. Jesus and Yeshua, siya ang ating Savior or ikaw ang siya ang ating tagapagligtas.
Ayan, mag-take note po tayo para pag tinanong tayo, ano nga bang ibig sabihin ng Jesus? Hindi, at this time, hindi na lang tayo nag-focus or hindi na lang Jesus siya sa ating buhay. Kundi siya ang ating Jesus, siya ang ating Yeshua, in other words, siya ang ating tagapagligtas. May natututunan po? Amen. Praise God. Ano naman ang kanyang totoong pangalan? Kung kanina may ibig sabihin ang kanyang pangalan, ngayon naman meron siyang totoong pangalan. Parang tayo lang, no? Tinatawag akong Bunang. AKA, nung maliit pa ako hanggang ngayon sa side ng mother ko. So, the real name is Yeshua, Yahweh, sabi kanina ni Ate May, siya ang ating Yahweh, siya ang ating Messiah. Yan ang tunay na pangalan ng ating Yeshua. Yahweh is salvation and the Lord is salvation. Siya ang ating pong tagapagligtas. Kung dati tayo po ay nasa kadiliman, noong tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, siya yung atin pong kaligtasan. Okay? Sa mga ate, pag may tanong po kayo, pwede niyong tanungin si Kuya Fidel. Pero si Kuya Fidel, sasamahan ng atin pong mga pastor or elders para maipaliwanag kung naguguluhan po tayo. Amen po? Amen. So, yan po ang totoong pangalan ng atin pong Panginoon. Ayan. When you hear somebody says that Jesus is Yeshua ben Abraham, Yeshua ben David, or Yeshua ben Joseph. Okay, sa mga nag-take po ng Christology, actually po napag-aralan na po ito ng mga ibang elders po natin. So ito po, reminder lang po ito sa mga nag-aral na at sa mga tayong nandito is ito po matututunan po natin siya. Pag sinabi pong Ben, hindi si Kuya Ben na nag-exit na. Ben at saka Ben, ang ibig pong sabihin niyan is ayan, the word Ben is placed to denote son of, ayan, Yeshua, son of Abraham, son of David, at saka son of Joseph. Ayan. So, noong kapanahunan kasi, para ikaw ay anak ni, son of. Ayan po siya. So, next po natin, halimbawa, noong kapanahunan, kaso wala pa itong pangalan na to, Ben Robinson. O, di ba? Son of Robinson. Ganon. O, kilala na kung kanino anak siya. Ayan. Kaso, puro mga lalaki po yung mga binabanggit nun eh. Exempted tayong mga babae. Silang mga lalaki. Ayan. Okay. O, sige. Nag-i-smile lang kayo dyan. Ben Ivan. Ben Alex. Okay. So, yan yung mga son of. Ayan. Praise God po. Kagaya ni Kuya Nitoy, nung kapanahunan, pag pinanganak niya na si Ben Nathan Philip, Ben Johan Andrew. Ayan. Kaso mga latest na siya eh, no? Oo. Ben Nitoy. Ayan. Okay, Nap Ben Nitoy. Parang ganon, okay? So, yan po yung ating pagkakakilanlan nung kanilang mga kapanahunan. Ayan. Next po tayo. Di nyo ba napapansin yung PowerPoint ko? I-appreciate nyo naman. Pero po, ang akin pong mentor, syempre yung ex-boyfriend ko. Ayan. At saka si Kuya Jack na din. Ayan. Oh, napansin nyo? Hindi ko alam. Ayan. Sige po, yung mga may Bible po, Matthew 1:1. Ano po ang sabi dyan? In the beginning, God created the heaven and earth. Genesis 1:1. Gising sila. Genesis 1:1 pala yun, hindi Matthew 1:1. So, okay. So, ang sabi po dyan, the book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham,
or Ben of Abraham, Ben of David. So, kung matatandaan po natin, nung Bible study po natin nung Wednesday, natakal yan, napasadahan yan ni Kuya Jack sa kanyang topic na Genesis. Ayan, yan yung nag-umpisa ang genealogy ng Panginoon kay King David at kay Abraham. Ayan. One. Joseph, the husband of Mary. Kilalang-kilala ng mga ate to, syempre, imposibleng hindi. Ayan. Sino po yung naging anak ni Joseph at ni Mary? Sila lang po ang sasagot. Okay, si Jesus Christ. Si ate nag-review din. Ayan, praise God. Thank you, ate. So, ayan po, si Joseph, naging asawa po niya si Mary, at tama si ate, ang naging anak ay si Jesus Christ. Okay. Alam naman na po siguro natin, no, yung kwento kung paano naging anak ni Joseph at ni Mary si Jesus Christ. Maya-maya, mas malalaman pa po natin kung paano. Kasi alam naman po natin na bago po sila ikasal, kinausap na ng anghel si Mary na ipapanganak niya si Jesus Christ. Amen po ba doon? May natututunan po ba? Amen. Sige po. Forward po tayo. Christ. Ayan. So, sino nga ba si Christ sa buhay natin? Sabi nga dyan, siya rin ang ating Kristos. Siya din po ang ating Messiah na sabi ni Ate May kanina. The word Christ in English is from the Greek word Christos. Ito siya. Which is a translation naman sa Hebrew word Messiah. Ayan. So, parang bumabalik po tayo, no? Greek at saka Hebrew at English. Ayan. Yung pagkakasulat po sa ating Biblia ay sa Greek at sa Hebrew. Ayan po ang ating Christ, Kristos at Messiah ay iisa. Ayan. Kalabitin niyo po pag may gumaganon-ganon na. Sayang po itong ating topic ngayon. Ayan. Next po tayo. The book of the generation of Yehoshua HaMashiach naman tayo. Kanina, ang word na natutunan po natin ay ang son of which is Ben. Ngayon naman, ang the word ha. Hala! Ha, ha, ha. Hindi naman yon, iba po yon. So, dyan po tayo. Pag sinabi pong ha, the definite article, kung ano yung definite article, used to refer to identified specific people or things, both singular or, ayan, alam na alam, plural. Ayan, singular or plural. Sabi po dyan, when we say HaMashiach, the word ha is a definite article. The word the, it is the book of the generation of Yehoshua HaMashiach, Jesus the Messiah, or as we often say, Jesus Christ. So, yan pala yon. Pag sinabi natin yung ha, it refers to the. Pag sinabi natin HaMashiach, ibig sabihin yan is the Messiah or ang atin pong tagapagligtas o siya po yung tinatawag po nating the Messiah King. Ayan, ang atin pong hari ng mga hari at Diyos ng ating mga Diyos. Yehoshua HaMashiach, Jesus the Messiah, or as we often say, Jesus Christ. Ayan. Okay pa po ba ang ating mga brain cells? Okay pa po? Medyo, wag namang si ate, na yung tawag doon pag nagkakaroon ng problema sa, ugat ng utak natin? Aneurysm. In Jesus' name naman. Ayan. So at least tumataba yung utak natin sa pamamagitan ng pagkakakilanlan natin kung ano yung po yung ating mga natututunan. 'Di ba? Maganda po 'yon.
Ayan. Na eto po nawa, etong mga natututunan po natin, wag po tayo magkaroon ng debate na sa mga kakilala natin o kaibigan natin. Alam mo ba, Mashiach pala is the Messiah. O tinatawag nating Jesus Christ. Pag ganun pag ano yata yon? Pag Bisaya. Pero pag Ilocano, Mom, may Ilocano po ba dyan? Wala. O si Tagalog at saka Bisaya na lang. Ayan. Pero Ilocana po ang inyong pastora. Ayan po. So, yan po yun. Maging stock knowledge lamang po natin siya. At least, pag may mga na-encounter po kayo na mga tao na sinasabi kung sino si Kristo sa buhay po natin, alam po nating idepensa kung sino si Jesus sa buhay po natin. Amen po ba doon? Amen. Next po, pag sinabi pong Ben David, son of David, ayan, nandun na pala, the son of David. Sabi po dito, this immediately identifies Christ as the Messianic King, kagaya ng nasabi ko kanina. Yeshua bin David is the Messiah King. Ayan. So kung kanina, kay David siya nag-umpisa. At susunod naman ay kay, who is the father of all nation, according to Genesis? Very good, students. Ayan, the son of Abraham. Ayan, the son of Abraham, which ang pangako ng Diyos, dyan din manggagaling ang promised seed. Hindi ito yung buto ng mustasa na pinag-aaralan natin sa Matthew, ha? Ang promised seed na pinag-uusapan po dyan ay ang ating Messiah or ang ating tagapagligtas. Ayan. Ayan. Asan na? Ayan. Sabi po sa Genesis 12:3, I will bless those who bless you, and I will curse him who curse you, and in you all the families of the earth shall be blessed. Kanino niyo po pangako yan? Kay Abraham. At daloy hanggang kanino? Hanggang sa ating kapanahunan. Yan po yung pangako ng Panginoon na atin pong panghahawakan. Kung halimbawa may nangaaway sa inyo, ipanalangin nyo na lang. I-surrender nyo kay Lord. Kung ang amo nyo is talagang super toxic yung mga words na naririnig ko sa mga ibang nurses, napaka-toxic ng katrabaho ko, surrender natin sa Lord. Pero wag niyong sasabing kunin mo na siya, Lord. Huwag ganon. Hindi ko yung tinuturo, ipagdasal natin, Lord, baguhin mo siya. Amen? Amen. So, alam naman ng Lord kung ano yung mga nilalaman ng puso po natin. Sabi nga, sinasagot ng Lord ang ating mga panalangin kung tama ang motibo ng puso natin. Amen. So, kanino po ulit pangako? Kay Abraham. Ayan. So, dako ulit po tayo sa New Covenant. This promise find its fulfillment in the New Covenant. Jeremiah 31 verse 31 to 34 at Luke 22 to 20, which was confirmed by Jesus Christ, the son of Abraham and Redeemer, who will one day restore everything. Ayan. So yan po na ang pangako ng ating pong Panginoon. Sabi po dito, the new covenant does not envision sinlessness, but forgiveness of sin resulting in restoration of fellowship with God. So andun po na tayong lahat, no exemption po, tayong lahat ay makasalanan. But through the life of Jesus Christ, siya po ang tumubos ng ating kasalanan. Amen po ba doon? Amen. So, lagi po nating tatandaan, lahat tayo ay makasalanan. Wala ni isa ang matuwid po sa atin, kundi ang ating pong Panginoon lamang. May natututunan pa rin po? Amen. May quiz po tayo after this. Joke lang po. Baka mamaya hindi na babalik ang mga ating natin. Wag naman. Baka mamaya, Kuya Fidel, hindi ako pwede, on-call ako. Pero sabi nyo kanina, on-call kayo, ha. See you next Friday. Ayan. Next po tayo. He is the son of?
Okay. Si Joseph po ang kanyang biological father. Sabi diyan, Yeshua ben Joseph. Ano ulit po ang Ben? Son of Joseph. Sinabi po sa Matthew 1:16, and Jacob begat Joseph. Si Joseph nasa Pilipinas na kasama ni Ate Emmy. Ay hindi pala. Si Joseph. The husband of Mary, whom was born Jesus, who is called Christ. Ayan. Sabi ko nga, kilala po natin si Mary, kilala po natin si Joseph, at siya po yung kanyang mga biological parents. Ayan. Pero sabi po dito, when it comes to the genealogy of our Jesus Christ is, saan matatagpo ang book? Book of? Oy, natutulog na yata kayo Book of Matthew. Sabi po dito, Matthew wanted to make it clear, eto na po, Matthew wanted to make it clear that Joseph was not the father of Jesus, rather, he was the husband of Mary. Alam po natin, no? Alam po natin yung kwento na bago pa man sila magpakasal, si Mary ay buntis na sa pamamagitan ng Holy Spirit. So, idinidiin ni Matthew na sila ay mag-asawa. Ayan. Nauunawaan po natin? Amen. So, sila po ay mag-asawa. Matthew 1:16. At sinabi naman po sa Matthew 1:21, she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Kagaya ng sabi ko kanina, lahat po tayo ay makasalanan, at ang Diyos ang nagbayad ng ating mga kasalanan para magkaroon po tayo ng salvation or kaligtasan. At pag tayo po ay ligtas, saan po tayo pupunta? Sa langit o sa impyerno? Sa langit. O, sinong gustong pumunta ng langit? O, iilan lang ang gustong pumunta. Pero wag kayong mag-alala, hindi pa naman ngayon. Si Lord lang nakakaalam. Siyempre, hindi ako. Si Lord lang. So, siyempre, lahat tayo gusto nating pumunta ng langit. Pero ang tanong, tara sa simbahan. Mag-church tayo. Ay, may labahan pa ako. O, ang tanong, mapupunta ba tayo sa langit niyan? Ay, sabi ni ate, hindi. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Okay? So, lagi po nating iisipin, ang Lord lang ang may alam ng lahat. Sabi nga po natin, wala tayong karapatan na sabihin na ganito, ganyan. Ito na lang ang buhay mo. Kahit sabihin pa ng doktor na 3 months na lang ang buhay mo, no! Si Jesus lang ang nakakaalam. Amen po ba doon? Amen! Praise God! Kung si Lazaro nga, kaya niyang buhayin kahit patay na. So tayo, syempre, ang Diyos natin ang nakakapagbigay ng buhay at siya lang nakakaalam kung kailan ito niya kukunin o kung kailan ang hangganan ng buhay na pinahiram niya sa atin. Ayan. So sana nasa Matthew 1:21 na po tayo. Sabi po dito, God's people. His people, sabi po niya dyan. God's people, hindi ang binabanggit kasi sabi ni David Gusick, baka isipin natin na ang mga Jewish people lang ang saved at hindi rin kay Abraham that brings salvation from sin. It is belong to Jesus being one of His people. Kaya po sinabi niyang His people. Kumbaga, tayong lahat. At hindi rin si Abraham ang magiging way ng ating salvation, kundi ang ating Panginoon lamang. So, yun po yung lagi po nating tatandaan. Pagdating sa ating kaligtasan, pagdating sa anumang sitwasyon ng buhay po natin, may purpose ang Lord kung bakit ito nangyayari. At lagi po nating ipo-point out sa buhay po natin, anumang sitwasyon, ang Diyos ay nasa sa atin. Mga ate, may mga asawa na po ba o single po lahat kayo? May asawa. So bilang nanay, reminder lang po, always point sa ating mga anak or turuan po natin sila
pagdating kay Jesus para paglaki po nila, hindi po sila maliligaw ng landas. Mga nanay-nanayan sa mga pamangkin, ganun din po. I-point po natin sila lagi or turuan po natin about kay Jesus. Kasi kay Jesus, si Jesus pa lang sapat na. Hindi yung asawa po natin sapat na or yung boyfriend natin sapat na. Kundi Jesus is enough sa buhay po natin. Pero hindi ko sinabing huwag kayong mag-asawa, ha? Kasi si Jesus pa lang sapat na. Ayan. So, Jesus is enough sa buhay po natin. Ilang minutes pa po ako? 3 minutes na lang? Okay. Praise God. Ayan. So, yan po yung atin pong laging tatandaan na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. Ayan. Sabi po dyan, He was given the name Yehoshua. Ayan. Okay. Dako po tayo sa... At sabi nga din dyan, the meaning of Yehoshua means Yahweh is salvation. Or siya po yung atin pong kaligtasan. Ayan, malapit. Mabilis po ba? Ngayon ko lang na-realize. Sakto lang? Okay. Sabihin nyo, kalma na, kalma. So, yun po. So, yan po tayo. Next. Sa Matthew 21, verse 9 po naman tayo. At ang ating pong sabi dyan, and the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Kailan po ito naganap? Ay, wala ako dun, ha? Huwag niyong sasabing wala kayo dun. Oo, talaga wala tayo dun. Saan po ito yung kaganapan na to? Nung pumasok po siya sa Jerusalem. Ito yung nasa ginagawa po, or ito yung tinatawag po nating Kwaresma sa Pilipinas. Mahal na? Mahal na araw. Ito po yung kanilang mga ginawa. Sila ay nagputol ng mga sanga at yung kanilang mga robe is kanilang inilatag sa daan. Sabi po dito, this was open messianic adoration of Jesus. Yun pala yun kung bakit nila ginawa. They look to Jesus for salvation. Hosanna means save now. Save us now or save now. And was addressed to kings as in 2 Samuel. Ito po, pwede nyo pong basahin, 2 Samuel 14, verse 4. 2 Kings chapter 6, verse 26. They openly give Jesus the title appropriate for the Messiah, Son of David, who comes in the name of the Lord. Ito po yung kanilang pag-a-adore sa ating pong Panginoon. Ito po yung way ng kanilang pagpupuri sa Kanya. Ayan, Hosanna. Sabi po dyan, Hosanna means, save us now. Okay. Kanina, Ben? Kanina? Ha? Ngayon naman? Yeah. The little ye on the beginning of Yehoshua is an abbreviation of the name of God. Yahweh, in the English way, we say, hindi po tayo Jehovah's Witnesses, ha? Jehovah lang po ang sinabi dyan. Which is really from a Latin word. So, ayan, on the beginning of Yehoshua, abbreviation of the name of God. Yahweh, in English, we say, Jehovah. Ayan. So, kaya pa po ba? Ayan, tumatango ang mga ate natin. Okay, kaya pa. Ayan, praise God. Thank you, Lord. Next po tayo. Okay. Ayan, kung mapapansin po natin, no, when it comes to Christology, ito po yung ating mostly na pinupunto. Yahweh is salvation. Siya po ang ating kaligtasan. Kaligtasan po nating lahat. Ayan. Kung tinanggap po natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas.
Ayan. Pakibasa nga po. Kailan nga ba? Wala rin tayo doon. Pero, malalaman po natin kung tayo po ay dumadalo ng mga ganitong gawain at pag dumadalo po tayo ng mga Bible study. Malalaman po natin yan. When did Jesus get the name Yeshua? Nung siya po ay? Okay. When He comes into the world. Lagi po nating tatandaan yung Yeshua yan nung siya ay praise. Nung siya po ay pinanganak. Pero ito naman po yung ating tatandaan. When it comes to creation, mula nung likhain ang mundo, ang Panginoon ay nandoon na. Hindi lamang po siya dumating or narito nung ipinanganak po siya sa Bethlehem or sa Sabsaban. Yang pong pangalan na yan is nung siya ay ipinanganak. Nauunawaan po natin? Amen. So, yan po yung tatandaan po natin, ha? Ayan, next question. Pakibasa po, para hindi po tayo makatulog. O, ano naman ang kanyang pangalan before? Okay. The word name appears, ilan? Is in the word Shem. Kilala po ba natin si Shem? Okay, tama si Kuya Alex, tama si Kuya Jess. Okay, sabi po dyan, what was his name before that? Ang Shem is, ang ibig pong sabihin ay name. Si Noah ay may 3 anak, si Shem, si Japhet at saka si, hindi po ito yung inuulam natin, ha? Okay, si Ham. Ang Shem po, sabi po dyan, pakibasa. Ayan. At yung Shem na yan, sabi po dito, sabi po sa aking nabasa, Shem is the line of Messiah, the line of Jesus and the Semites. Semites, ayan. Sabi po dyan, Shem is the line of the Messiah, the line of the Jews and the Semites. Sabi ko, kagabi, ano ba yung, ito yung mga Jews na to, alam naman po natin sila yung mga chosen people. Etong Semites na ito, nung ni-search ko kagabi, sabi po dyan, Semites are a group of Near Eastern people and African people descended from Shem. Na ang ibig sabihin ng Semites is yan yung mga galing kay sa buhay or doon sa kay Shem. Yan yung mga people under the anak ni Noah na si Shem. Okay. Nauunawaan po natin, Semites ang kanilang mga katawagan. Ayan. So, ayan. Sabi po dyan, the word Shem means name. Therefore, the Semites are the people of the name. Kumbaga, itong mga Semites na to, sila yung mga people ng Shem. Bakit Semites? Dito Shem, dapat Shemites, no? Shemites, hindi Semites. Ayan. So, ayun lang po. Next po tayo. In the New Testament, the word name is onoma and is used ilan? 200 times in the Bible. Ang daming mga words ni nanay, no? Kasi kailangan nating pare-pareho yan. Hindi lang po kayo ang natututo, pati ako. Kasi matagal na po naming tinake ang Christology. Pero, sabi nga, ang salita ng Panginoon, laging bago sa atin at meron siyang mga gustong ipahiwatig sa atin. So, pag sinabi po nating name, o anong name mo? Ayan. Anong name mo? Shem kayo dyan. Oh, sabi na, May. May. So, anong name mo? So, eto, pag sinabing name or pangalan, ito yung mga binigay na pangalan ng ating mga
magulang. Ayan. So, ito yung mga binigay na pangalan sa atin ng ating mga magulang. Pag ang Bible uses the word name naman, it refers to the character and attributes of that person, who that person really is. Ayan. So, yan po yung kaibahan natin sa Biblia. Pag sinabi nating name, when it comes to sa Bible, ito yung tumutukoy ng kanilang mga character, attitude, or ano yung mga attributes po nila sa buhay. Ayan. Onoma. Hindi Renoma po sa Manila yata yon. Ay, Trinoma. Okay. Trinoma. Ito naman, Onoma. Okay. Alam niyo, sa totoo lang, may share ako sa inyo. Kung halimbawa, no, may mga bago akong kakilala, alam niyo ang technique, paano ko maaalala yung bagong pangalan nung kausap ko or bagong kakilala. Halimbawa, si Ate Grace. O iisipin ko, mayroon kaming Ate Grace dati, kaso nag-exit na. Si Ate Fatima. Fatima, yung isang santo sa malaking simbahan. Pero sorry ate, wala akong ibang ibig sabihin ha. Don't get hurt. Okay? So example lang po yon. So yun po. Next po tayo. Ay, wala na yata. Ayan. So sabi po dito, now we are told in the New Testament as well as the Old that our Lord has name that is above every name. There is no name of anybody worth mentioning in the same sentence. His name is above every name. Saan po matatagpuan ang verse when it comes to His name above every name. Walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na ikaligtas ng tao, kundi ang pangalang Jesus lamang. Saan po matatagpuan? Hindi po ako galit. Ito po ay nasa? Hindi. Hindi rin. Okay, mamaya malalaman po natin. Kasi may oras po tayo. So, nasa? Acts 4:12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Mga ate, ako rin po ay galing sa malaking simbahan. Noon, ang pagkakakilala ko, pagdating sa kaligtasan, o kung paano tayo mapupunta sa langit is dahil sa mabubuting gawa natin. Yun ang unang alam natin. Yun ang alam natin at yun ang itinuturo sa atin. Pero sabi nga po dyan, walang ibang pangalan na ikaliligtas ng sangkatauhan kundi ang pangalang Jesus lamang. Pero hindi si Jesus na kapitbahay nyo, ha? Kasi marami ring kapangalan si Jesus. Pero pag sinabi natin Jesus, Yeshua, Yahweh, yan po ang ating Panginoong Jesus. Amen po? Kaya lagi po nating itatatak sa isip po natin, sa pamamagitan ni Jesucristo, siya po ang nagbigay ng ating kaligtasan. Sabi nga po, Jesus is the way, the truth, and the life. Ayan. So next po tayo, malapit na po tayong matapos. Sabi po dyan, okay, the name Yehoshua, when, eto na naman, tanong tayo, when did that come? When was that given to him? Kailan naman ibinigay sa kanya ang pangalang Yehoshua? Noong siya ay? Very good. Noong siya ay pinanganak. Ayan, diretso po tayo. Next. Tanong ulit. Then what was his name previous? Ano naman ang kanyang pangalan noon? Previous. Ano po ang kanyang pangalan? Nakita nyo na hindi ko pa pinipindot nagmamadali. Ayan. So sabi po dyan, Isaiah says that his name was Wonderful. You call him Wonderful in the Old Testament. Wonderful means, oh, excuse me, wonderful. Ate Eileen, wonderful. Unexplainable or difficult to
Nakalimutan nyo na ang You're so wonderful tonight. Sabi nga ni Ate Aileen, ayan, pag ang babae, dinadatnan, you're so wonderful asawa. You're so difficult to understand. Ang lakas ng tawa ni Kuya Alex. Kasi may maganon sitwasyon tayo, di ba? Oh, may maganong sitwasyon tayo. Pagkatapos, eto pa, pag may asawa ka na, pag wala pang sahod at hindi pa inaabot sa'yo yung sahod, sasabihin sa atin, asawa, mahal ko, love, dearest, you're so wonderful. Mahirap maintindihan kasi wala pang sahod, wala pang inaabot. Kaya you're so wonderful. So, yan po ang ating Panginoon. Mahirap maunawaan, hindi maarok ng ating kaisipan or isipan. Ayan. Sabi naman po dyan, why His name beyond our ability to understand. Buksan po natin ang Psalm 139 verse 6. Sabi po dyan, such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Hindi ko maarok. Sabi po dyan. Sabi po sa 139 verse 6, we should recognize that God knows us better than we know ourselves. Tama, mali. Tama po, mali. Ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung ating mga pinagdadaanan, kung ano yung sitwasyon natin po ngayon. Ayan. Huwag po kayong magugulat ha, baka may sakit sa puso. Sorry po, sorry. So, yun po. Yun po yung atin pong dapat maunawaan. Na sa ating Panginoon, ano man yung kanyang ginagawa, ano man yung mga bagay na kinakaharap po natin, lagi po nating tandaan, may purpose ang ating pong Panginoon. Sabi nga po niya sa John, yung mga bagay na nararanasan po natin ngayon, hindi po natin maunawaan sa ngayon, pero hindi niya hahayaan na hindi mo siya mauunawaan kung ito'y natapos na. Madalas, kung minsan, tsaka mo lang siya mauunawaan pag tapos na yung sitwasyon na kinaharap mo sa buhay mo. Kagaya sa akin, bakit nga ba ako dinala ng Diyos sa ibang lugar? Dinala ako ng Diyos sa bansang Taiwan para doon ko siya mas higit na makilala. At syempre, ang pinaka-highlight doon, nakilala ko ang aking gwapong asawa. Di ba? Ayan, ang aking ex-boyfriend. Ayan. So, para matanggal yung natin, antok natin. So, sabi po sa Isaiah 9:6, He is the wonderful counselor. It means that it is too difficult to understand. He is the incomprehensible Christ. So, ayan po yung ating pong Panginoon. Sabi po dito, counselor in the sense that as God the Son, He takes counsel with the Father and the Holy Spirit for our good. Ayan po ang atin pong Panginoon. So, alam niyo kung bakit po ako sobrang touch kanina habang nag-aawitan? Tugmang-tugma po yung atin pong awitin sa atin pong topic. You are worthy of it all. Diba? Napaka-worthy ng Panginoon para purihin natin siya, sambahin po natin siya. At saka dun sa pangalawang awitin, siya po ay bumaba sa lupa, hindi para paglingkuran siya, kundi tayo ay kanyang paglingkuran. Ayan. May ilang minutes pa po ako, kuya? 8 minutes. Okay. So, palakpak naman po dyan. Tayo po ay nasa konklusyon na. Sabi po dyan, basahin nga po nating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay, 1, 2, 3, go. Meron pa po. Last. It's the only thing we could call Him because He is Yahweh, who alone is salvation. It is the only thing we can call Him. We can tell people also that He is HaMashiach,
the Messiah that God has been talking about all the way through the Bible. He is the Redeemer. Sige po, makakaupo muna po tayo. Since may natitira pa po akong minutes, hindi pa po ako dadako sa To God All the Glory. Meron po akong eto. Alam niyo po, mula ito nung nabasa ko, hindi ko na po siya nakaligtaan, hindi ko na po siya nakalimutan. Sabi po dyan, the incomparable Christ. Walang sino man ang atin pong maikukumpara sa ating pong Panginoon. Sabi po dyan, He came from the throne of the Father to womb of a woman. He put on humanity that we might put on divinity. He became Son of Man that we might become sons of God. He was born in a supernatural way, lived in poverty, and was reared in obscurity. He had neither wealth nor influence, yet the wisdom of men has never matched his wisdom. Never has a man spoken like this man. Sabi po dyan, his family was inconspicuous and uninfluential. In infancy, he started acting as a boy. He stunned theologians with his knowledge and wisdom, for he was taught of God. In manhood, he ruled the elements and quieted the raging sea. He healed the multitudes without medicine and fed thousands from a boy's lunch, ilang pieces ng bread. 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 Hindi kayo titigilan. Sige kayo. Ilang piraso ng tinapay? 5. Ilang piraso ng isda? Okay. Pwede po nating ituro sa ating mga anak. Anak, ang ating Panginoon ay nagpakain ng 5,000, nagpakain ng 4,000, pero yung 5,000, 5 tinapay lang at saka 2 isda. Paano dumami yon? Hiningi niya sa Panginoon ang mga bagay na yon at nabusog ang lahat. Nung siya po ay nagpagaling, may metformin po ba? May ibuprofen? May paracetamol? Wala. Wala pong gamot. Diyan po natin makikita kung gaano makapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi sa mga bata na alaga ko, every time you get sick, always pray to Jesus Christ and ask Him that you will heal, that God will heal you. Maging sa mga anak po natin, huwag po tayong umasa sa paracetamol at sa mga iba pang gamot. Lagi po nating i-direct sila sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, sabi nga dyan, hindi siya gumamit ng gamot. Amen po ba doon? Next po tayo. He never wrote a book. Yet none of the libraries of the world can contain the books that have been written about Him. Tama, mali. He never wrote a song. Yet He has furnished the theme of more song than all songwriters combined. Sa mga inaawit po natin, pansinin po ninyo yung ibang mga liriko ng ating mga inaawit na sa Biblia. Ayan. Next po, he never founded a college, yet all the colleges together cannot boast as many students as he has. Yung mga pinakain niya na 5,000, hindi lamang yun kanyang pinakain, pinagaling, at kanyang tinuruan. Ayan. He never marshaled an army, yet no leader has ever had more volunteers. Makita po natin, no? Hindi niya kailangan ng mga sundalo. Great men have come and got, yet he lives on. Herod could not kill him. Satan could not tempt him into sin. Maalala po natin, nung tinempt ni Satan ng ating Panginoon, anong sabi niya? Gawin mo nga ang tinapay ang batong ito. Pero anong sabi ng Panginoon? Matthew 4:4? Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi sa bawat salita na nananggagaling sa bibig ng ating pong Panginoon. Ang sabi dyan, they crave
could not hold him. He laid aside his purple robe for a peasant's gown. He was rich, yet for our sake he became poor. Kung tutuusin, pwede siyang ipanganak sa isang kaharian. Pero ano ang pinili niya? Siya ay ipinanganak sa sabsaban. At dito natin makikita kung gaano ka-humble ang atin pong Panginoon. He slept in another's manger. He rode on another's donkey. Kung mapapansin po natin, wala siyang pagmamay-ari, kundi pagmamay-ari ng iba. He was buried in another's grave. He conquered death and rose on the third day. Lagi po nating tatandaan na on the third day, as he said, he would. He ascended into heaven and is now at the right hand of the throne of God. So pag tinanong po tayo ng mga anak natin, mga pamangkin natin, Ma, auntie, nasaan na ngayon si Lord? Ayan po ang ating isasagot. Nasa kanan na siya ng trono ng atin pong Panginoon. Sabi po dyan, one day He will return with power and great glory to judge the world, when every knee shall bow to Him and every tongue shall confess Him as Lord. His friends gladly, but enemies seeking for a place to hide from His face. He is the perfect one, the only one who can satisfy the soul. He gives everlasting life to those who love Him. He is altogether lovely, but best of all, He is our Savior. Sa tingin nyo, makakalimutan nyo ba ang mga katagang yan? Diyan po natin mapapatunayan ng ating Panginoon ay siya lamang po ang perfect sa buhay po natin. At siya nga po ang ating tagapagligtas ng atin pong mga buhay. So sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Thank you, Lord. To God all the glory.